Mapupulang mga mata, uhaw sa dugo, paano itong masusugpo? Bago po tayo magsimula sa aking kwento, please like and share the video at huwag po kalimutang mag-subscribe. Mag-isang binabagtas ni Carla ang madilim na daan pauwi sa kanila. Choir siya sa simbahan at inabot ng gabi dahil nag-practice sila ng kakantahin para sa kasal ng kasama nilang choir sa darating na linggo. Pero hindi siya natatakot. Dahil alam niya kasama niya ang Diyos, palagi niyang dala ang tansong punyal na binasbasa ng pare at matagal na ibinabad sa holy water. Gayon din ang rosaryo. Palagi niya itong dala sa tuwing umaalis siya ng bahay. Nakaramdam siya ng kaba dahil madadaanan ng malaking lumang bahay Kastila na tila kaharian pa noong unang panahon. Wala kahit isang taong naglalakad kapag ganoong gabi na. Pagsapit kasi ng 6:00 ng hapon, ang lahat ng mga bahay doon ay sarado na. Nang bigla siyang mapahinto, kinabahan, habang nakatingin sa malaking bahay. Kinilabutan siya dahil ang malaking bahay ay nag-iba ng korte at binalot ito ng maitim na usok. May kaunting liwanag ang buwan kaya kitang-kita niya kung ano ang korte ng usok. Naging hugis iyon ng malaking tao. Tatakbo sana siya, ngunit may humarang sa kanyang daraanan, isang matandang lalaking kuba. "Sino ka?" ang tanong ni Carla. "Kailangang makuha ka namin ngayong gabi," sagot naman ng matandang kuba. Nawala ang takot ni Carla. Kailangang iligtas niya ang sarili. Alam niyang aswang ang nasa harapan. Kinuha niya ang tansong balisong na palagi niyang dala at dinukot ang rosaryo sa bulsa. Mabilis na sumugod ang kuba, ngunit inundayan niya ng saksak. Tinamaan ito sa braso, kaya napalayo ang kuba at sumisigaw sa sakit. Nang may dumakma sa balikat niya ay agad naman niyang itinuot sa kamay ng nilalang ang rosaryong hawak. Nataranta ang mabalahibong kamay at napaso. Nagsisigaw na lumayo at nag-anyong paniki at lumipad ng mataas. Nakita pa ni Carla ang itsura ng lalaki, ngunit dahil mabilis itong lumayo ay hindi niya nakita ng malinaw ang mukha. Lumapag sa loob ng lumang bahay ang paniki at bumalik sa pagiging tao. Galit na galit ito dahil sa kabiguang makuha si Carla. "Hindi ako makapapayag na mabigo sa pagkuha sa babaeng iyon. Kailangang maging akin siya. Siya ang magpaparami ng aking lahi." "Huwag kang mag-alala, senyor. Makukuha din natin siya," sabi ng kuba. Pagdating niya ng bahay ay agad niyang ibinalita sa ina ang nangyari. "Diyos ko naman, bata ka. Iyan ang napapala mo sa pag-uwi-uwi mo ng gabi galing sa simbahan. Alam mo namang delikado ang panahon ngayon. Mabuti na lang at nakaligtas ka," nag-aalalang sabi ng inang si Aling Lorna. "Inay, nag-iingat naman po ako," sagot naman ni Carla. Umiling-iling lang ang ina. "Anak, ang mabuti pa ay magpahinga ka na. Pumasok ka na sa kwarto at isara mong mabuti ang pinto." Hindi makatulog si Carla ng gabing iyon. Hindi mawala sa isip niya ang nangyari. Muntik na talaga siyang maging biktima. Pakiramdam niya ay lubhang napakalamig ng gabi. Naririnig pa niya ang malakas na hangin na humahampas sa nakabukas pa niyang bintana. Bumangon siya upang isara. Saglit muna niyang pinagmasdan ang dilim ng gabi sa labas. Malakas ang ihip ng hangin na sinasabayan ng pagsayaw ng maliliit na sanga at dahon malapit lang sa kinaroroonan niya. Nang matigilan siya, may nakita kasi siyang isang lalaki na nakasuot ng kapa na kulay itim.
agad siyang kinilabutan at isinara ang bintana. Kinakabahan siyang nahiga at nakiramdam. Maiidlip na sana siya nang makarinig ng malakas na alulong ng aso. Maya-maya ay nakarinig siya ng malakas na sigaw. Kinabukasan ng umaga, nagkakagulo ang mga tao sa kanilang baryo dahil may natagpo ang patay sa tabing dagat. Sabi ng iba ay kinagat daw ng vampira dahil may 2 butas sa liig at pagkatapos ay kinuha ang puso at atay. Diyos ko, anong klaseng nilikha ang may gawa nito? Ang sigaw ng isang matandang babae. Isang dalaga ang biktima at kilala iyon ni Carla. Ganun na lang ang hilakbot niya nang makilala ang nakahandusay na katawan. Iyon ay si Bina. Napaiyak siya dahil ito ang kasama niyang choir na ikakasal na sana sa darating na linggo. Kagabi ay muntik na siyang maging-biktima. Mabuti na lang at naipagtanggol niya ang sarili. Lumaban siya. Ngunit si Bina, siya ang tuluyang naging biktima. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Carla. Laman ng isip niya ang lalaking nakaitim na nakita niya sa gitna ng daan. Iisa lamang ang nilalang na nakaengkwentro niya at yung pumatay kay Bina. Sino kaya ang lalaking iyon? Nang sumunod na gabi, pauwi naman noon si Nena galing sa pagtitinda sa palengke. Nagmamadali siyang naglalakad nang makarinig ng kaluskos at sinabayan pa ng malakas na alulong ng aso. Napahinto siya at nilibot ng paningin ang paligid. Isang nilalang ang biglang humarang sa dadaanan. Nangatog ang tuhod niya sa takot. Aktong tatakbo, ngunit mabilis siyang hinablot ng nilalang na may matutulis na kuko. Takot na takot siya at nagsisigaw. Kitang-kita niya ang matutulis itong pangil na naglalaway na sa kahayukan. Isang malaking paniki na mapupula ang mga mata at hayok sa dugo ang nakahandang sumila sa kanya at nag-anyong isang vampira. Ibinaon nito ang matutulis na pangil sa liig ng dalaga at nang maubos sipsipin ang dugo ay ibinigay sa kasamang guba at binutas naman nito ang dibdib, kinuha ang atay at puso. Naging sunod-sunod na ang pagkamatay at pagkawala ng mga babae, pawang mga kadalagahan at birhen ang nagiging biktima. Nagpulong na ang mga kalalakihan upang sukuin ang lumalalang pagpatay ng hindi matukoy na salarin. Maging si Carla ay pinapatigil na rin ng ina sa pagtungo sa kabilang baryo at huminto na sa pagiging choir. Ngunit hindi magawang talikuran ni Carla ang paglilingkod sa simbahan. Isang gabi habang nasa sala noon ang mag-inang Lorna at Carla, ay nakarinig sila ng isang malakas na kalabog sa harap ng bahay. Agad kinuha ni Carla ang tansong balisong na palagi niyang dinadala. Binuksan ni Carla ang pinto, ngunit agad siyang sinalubong ng malaking asong kulay itim. Mapupula ang mga mata at tumutulo pa ang laway. Malakas itong umungol bago ito lumundag kay Carla, ngunit maagap ang dalaga. Sinalubong niya ng hawak na punyal ang leeg ng asong itim. Mamamatay kang hayop ka. Bumagsak ito sa lupa ng matamaan sa lieg. Pagbagsak ay sinabuyan agad niya ng holy water na may kasamang asin at tinikdik na bawang. Nagkikisay ang hayop at umuusok ang katawan hanggang sa maging abo. Nagulat pa silang mag-ina nang biglang may magsalita sa labas ng kanilang bakuran. Magandang gabi sa inyo. Matapang ang tinig ng nilalang. Napatulala si Aling Lorna at Carla dahil hindi nila kilala ang lalaki na bigla na lang sumulpot. Nakasuot ito ng kulay itim na kapa at tuloy-tuloy na itong pumasok sa loob ng bakuran. Ang tinig nito ay tila kakaiba, parang malalim ang pinanggagalingan.
Hindi kinabakasan ng takot si Carla. Hawak niya ng mahigpit ang punyal na tanso. Pinagmamasdan niya ang itsura ng lalaki. Mataas ito. May makapal na buhok na sa tingin niya ay patulis ang korte. Mahaba ang patilya, mistisuhin, may makapal na balbas na tumatabon sa bibig. Nabalahibo ang braso hanggang sa kamay. Agad binalot ng pagdududa si Carla sa lalaki. Naalala niya ito. Ito yung nakita niyang nakatayo noon sa gitna ng daan. Noong gabi ding iyon na pinatay si Dina. At marahil ay ito din ang kamuntik nang bumiktima sa kanya. Ngayon lang ata kita nakita dito, iho. Saan ka ba nakatira? Tanong ni Aling Lorna. Diyan lang ho sa malaking bahay. Ako si Devon. Sagot ng lalaki. Ako naman si Aling Lorna at siya naman ang aking anak na si Carla. Napako ang tingin ng lalaki kay Carla. Ngumiti ito at tila sabik na nakatingin sa dalaga. Ano ang kailangan mo? Matapang na tanong ni Carla. Hindi kumibo ang lalaki. Titig na titig ito kay Carla at bahagyang lumunok na tila nauuhaw at ngumiti ito. Nabigla si Carla, bahagyang kinusot ang mata. Namamalikmata lang ba siya? Nang ngumiti kasi ang lalaki ay kumislap ang ngipin nito at kitang-kita niya ang mahabang pangil na itinatago ng makapal na balbas. Magiging akin ka, Carla. Magiging akin ka. Bulong ng lalaki. Pero narinig ni Carla ang salitang iyon na tila ibinulong sa kanya ng hangin. Lalong humigpit ang hawak niya sa punyal. Handa siya kung sakali. Napakapit sa kamay niya ang ina nang may marinig silang malakas na alulong ng aso na sa pakiwari ay malapit lang sa kanila. Sabay na napalingon ang mag-ina sa paligid at nang muli nilang ibalik ang paningin sa lalaki ay wala na ito. Saan nagpunta ang lalaking iyon? Sabi ni Aling Lorna. Hindi siya tao, inay. Matiim na sagot ni Carla. Ano? Ay Diyos ko po. Tayo nang pumasok sa loob, anak. At baka bumalik yun. Takot na hinila ni Aling Lorna ang anak. Ngunit hindi mapakali si Carla nang pumasok ang ina sa loob ng bahay nito ay palihim siyang lumabas ng bahay. Samantala, naglalakad ang magkasintahan na si Sandra at Jerry. Ginabi sila sa pakikipag-usap sa kani-kaninang ninong at ninang sa kasal. Mahigpit ang hawak ni Sandra sa kamay ng nobyo dahil natatakot. Tanging ang hawak lamang nilang flashlight ang tanglaw sa kanilang dinadaanan. Sari-saring huni ng ibon at hayop na panggabi ang namamayani sa katahimikan. Jerry, bilisan natin. Kinakabahan ako, sabi ng babae. Huwag kang mag-alala, siguro ko naman ay walang haharang sa atin. Ngunit pagtapat nila sa malaking bahay ay nagsimula na silang makarinig ng mga ingay na kakaiba, alulong ng mababangis na hayop at pagaspas ng pakpak. At maya-maya lang ay may humarang na sa kanilang daraanan. Napayakap si Sandra sa nobyo. Sino ka? Umalis ka sa daraanan namin, sabi ni Jerry. Dinaklot ng lalaking tuba na may pangit na itsura si Sandra. Isang birhen, ikaw ang kailangan ng aming senyor. Huwag, bitiwan mo siya, sigaw ni Jerry. Hindi ka na pakikinabangan ng nobyo mo dahil ako ang unang kakain ng lamang loob mo, sabi ng matandang tuba. Hinugot ni Jerry ang sinturon sa bewang at hinagupit ang kuba, ngunit hindi naman ito tinamaan. Dinaklot ng mabalahibong kamay si Jerry at agad binali ang liig. Ang lakas ng sigaw ni Sandra, kitang-kita niya ang nangyari sa nobyo. Ngunit maya-maya lang ay natahimik na siya, natulala dahil hawak na siya ng lalaking pumatay sa nobyo.
Kumislap ang matutulis itong pangil sa dilim ng gabi at sabik na ibinaon sa liig ng dalaga. Si Jerry naman ay sinimula ng wakwakin ng kuba ang dibdib at saka kinuha ang lamang loob. Hinimas-himas pa ng kuba ang tiyan dahil sa kabusugan matapos nitong lantakan ang lamang loob ng lalaki. Ang sarap talaga ng sariwang laman ng tao. Tuwang-tuwang sabi nito. Magaling, Igme. Ngayon ay patuloy akong bumabata dahil sa dugo ng mga babaeng birhen. Tuwang-tuwa namang sabi ni Devon. Kitang-kita ni Carla ang lahat dahil nandoon siya at nagkukubli lang sa katawan ng malaking puno. Ngayon ay alam na niya kung sino ang pumapatay. Maaga pa lang ay nagtungo na siya sa simbahan. Kinausap niya na ang pare at lahat ay sinabi niya dito. Humingi siya ng tulong. Hindi lamang aswang ang kalaban, may vampira pa. Humingi siya ng tulong upang masugpo ang banta ng lagim sa kanilang lugar. Nagdesisyon ang mabait na pare na tulungan ang matapang na dalaga upang mapuksa ang lumalalang lagim sa baryo. Naghanda sila ng maraming holy water. Nagtulis sila ng kawayang katulong ang dalawang sakristan na siyang magiging kasama nila. May dala din silang salamin na siyang pasisinaga ng flashlight kapag nakita nila ang vampira. Dinasalan at binasbasan lahat ng pare ang gagamitin. Nang matapos ay hindi na sila nag-aksaya pa ng sandali. Ngayon natin papasukin ang malaking bahay habang masikat pa ang araw dahil tulog siya. Tandaan mo, Carla, kapag nakita natin siya, agad mong itarak ang tulos sa dibdib ng vampira dahil iyon ang papatay sa kanya, sabi ng pare. Opo, Father. Kaya mo ba? Kaya ko po, Father Ocampo. Hindi po ako natatakot. Apat silang nagtungo sa malaking bahay. Hindi na nila ipinaalam sa ibang tao upang hindi makalikha ng ingay. Tahimik at tahimik sa labas ng malaking bahay. Hindi na sila nahirapang buksan ang gate na bakal dahil nakabukas naman iyon. Maging ang main door ng bahay ay hindi nakalak. Maingat silang pumasok sa loob ng bahay. Napakadilim sa loob. Di wala man lang nakasindi kahit isang kandila. Flashlight ang ginamit nila para makita ang dinadaanan. Masangsang ang amoy at gustong masukan ni Carla. May hagdan pa itaas ang bahay, doon sila aakyat nang biglang may magsalita. Salamat naman at hindi na kami mahihirapang kuhanin ka, babae. Dahil ikaw na ang pusang nagpunta dito at nagdala ka pa ng dagdag pagkain namin, sabi ng matandang kuba na bigla na lang sumulpot sa puno ng hagdan. Hindi kayo magtatagumpay sa mga binabalak nyo, papatayin namin kayo, sabi ni Carla. Iyon ay kung kaya ninyo, malakas na tumawa ang kuba. Sige na mga kasama, daluhungin nyo na sila, tiyak na ang marami nating pagkain ngayon. Nagsulputan kung saan saang sulok ang mga aswang. Ngunit hindi sila nasiraan ng loob. Ang hawak nilang kawayan ang pinanghahampas sa mga dumalapit sa kanila. Ang pari naman ay walang tigil ng kawiwisik ng holy water na may halong dinikdik na bawang at asin. Ang bawat tamaan ay umuusok. Nakakatakot na daing ang maririnig sa loob ng malaking bahay. Maging ang matandang kuba ay walang nagawa. Sinaksak ito ni Carla ng tansong punyal hanggang sa mamatay. Nang matapos ang pakikipaghamok ay hinanap naman nila kung nasaan ang vampira. 3 malalaking silid ang naroon sa itaas. Napasok na nila ang ikalawang silid ngunit wala silang nakita. Ito na ang huling silid, Father Ocampo. Tiyak na narito na ang hinahanap natin, sabi ni Carla. Dahan-dahan pang itinulak ng sakristan ang pinto. Lumangit-ngit iyon dahil sa kalumaan. Napakadilim sa loob. Ni walang nakasinding ilaw. Mas sumangsang pa ang amoy ng nabubulok na bangkay. Pinasinagan nila ng flashlight ang bandang sahig para huwag pumalat ang dilim
ang liwanag sa loob. Sa pinakasulok ng malaking silid, may nakita silang kabaong doon. Halos hindi sila humihinga habang lumalapit. Nasa harap na sila ng kabaong, inilawan nila ng maliit na sinag ang loob. Nakahiga doon si Devon, tuwid na tuwid. Biglang dumilat ang mga mata nito nang maramdamang may ibang tao. Pagdilat ng mga mata nito'y nakita si Carla. Ngumiti agad ito. "Carla!" Babangon sana, ngunit tinapat ng sakristan ang hawak na salamin at pinasinaga ng flashlight. Lumikha iyon ng malakas na liwanag. Nasilaw ito. "Huwag!" ang malakas niyang sigaw. Muli sanang nagtangkang bumangon, ngunit pinigil na ni Carla. "Tama na, Devon, matulog ka na ng tuluyan. Wakasan mo na rin ang lagim na idinudulot mo sa aming lugar." Malakas niyang itinarak ang matulis na tulos sa tapat ng puso nito. Nakakapangilabot na sigaw ng vampira ang namayani sa loob ng malaking bahay. Agad winisikan ng pari ng holy water ang buong katawan ng vampira. Pumusok iyon hanggang sa maging abo. Dito na natapos ang banta ng lagim sa kanilang lugar. Marami pong salamat sa pakikinig.